Tsak ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. To my ex-kalandian. Kahit kailan, hindi kita nahawakan, ni hindi kita nahagkan, at mas lalong never kitang nahalikan. Pero hindi ko alam kung bakit hindi pa rin kita makalimutan. 2022, habang bored ako sa trabaho, naisipan kong gumawa ng dating app. Wala namang masama kasi single naman ako at gusto ko lang ng makakausap. Pero since dating app yun, alam naman natin na ang pakay ng mga tao doon ay hindi lang basta pakikipagkaibigan. Siyempre, ang hanap nila ay kaibigan. Kaya isa ako sa mga nagbabakasakali. Maliban pa sa pangalan, edad at kung ikaw ay taga saan, bago mo tuluyang magamit yung app, kailangan mag-upload ka ng at least 3 pictures mo. Siyempre, ang nilagay ko ay yung mga selfie ko na feeling ko ay ang ganda-ganda ko. Pictures kung saan ako kumpiyansado. Marami akong nakamatch. Sa ilang linggo kong paggamit ng app, marami-rami na rin akong nakausap. Yung iba, boring. Pero may ilan na interesting. At isa ka na nga doon. Base sa profile mo, isa kang barista. Nakaka-turn on, lalo na't mahilig ako magkape. Kaya feeling ko, yun yung common interest natin. At sa pictures mo naman, meron kang magandang pangangatawan. Makisig, makinis, gwapo. Kumbaga, ang sarap-sarap mong titigan. Nagtuloy-tuloy ang ating usapan to the point na wala na akong paki sa iba kong kausap. Pakiramdam ko, papunta na tayo sa seryosohan. Kasi may mga kaibigan din naman ako na doon nila nakilala yung mga napangasawa nila. Kaya malay mo, di ba? Tayo na talaga. Inaabot tayo ng madaling araw kakakwentuhan. Lagi mo rin akong pinapaalalahanan na kumain at mag-ingat sa pagpasok at pag-uwi galing trabaho. At ang isa ko pang paborito ay tuwing pinapadalahan mo ko ng kung ano-ano sa trabaho ko. Kaya nga inggit na inggit yung mga kaopisina ko eh. Ang haba-haba daw ng buhok ko at deserve ko naman daw. Kaya naman mas hulog na hulog ang loob ko sa'yo. May mga pagkakataon rin na nag-uusap tayo sa tawag. Pero audio call lang kasi mahiyain ako eh. Tsaka hindi kagandahan yung background kasi luma na yung bahay namin. Hanggang sa inaabot na rin ng 3 buwan yung pag-uusap natin. At eto na nga, napagplanuhan na nating magkita. Hindi kasi naging madali dahil sa distansya. Quezon City ako, Laguna ka. Kaya ang usapan, halfway. Magkikita tayo sa simbahan ng Baklaran. Diyos ko, habang papalapit ng papalapit yung araw na yun, kabang-kaba ako kasi first time ko to. Hindi ko naman ugaling makipagkita sa kung sino-sino, lalo na yung mga dating estranghero lang sa buhay ko. Pero since ikaw na yan, at malakas ka sa akin,
Nilakasan ko na rin yung loob ko. Wednesday, Baklaran Day. Maaga akong gumising kasi 3 p.m. dapat makapagkita na tayo. Hinanda ko na yung binili kong pink na dress. Naligo ako ng malala. Nag-shampoo ako ng pagkatagal-tagal. Nagkuskus ako ng maigi at ilang ulit. Nagkulot din ako ng mahaba akong buhok. Nag-foundation, nag-concealer, nagkilay, nag-lipstick, nag-powder. Pakak na pakak ang beauty ko nung araw na yun. Paglabas ko pa lang ng bahay, ang dami na agad na papalingon. Kaya mas naging confident akong makipagkita sa'yo. Hanggang sa dumating na ako sa meet-up point natin sa Baklaran Church. Ang usapan, magkikita tayo mismo sa tapat ng grotto ni Saint Therese sa may wishing well. Sinabi ko sa iyo ang kulay ng damit ko at ng bag na gamit ko para madali mo akong makita since marami nga ang tao. Pero kanina ka pa pala nandun. Habang naghihintay ako dun sa pwesto, sabi ko, asan ka? Bakit ayaw mong lumapit? Ang tagal mong mag-reply, kaya kinakabahan na ako. Hanggang sa maya-maya, sunod-sunod na yung message mo. Pasensya na, uuwi na pala ako. Ang layo pala ng itsura mo sa personal. Sorry ha, hindi ikaw ang problema. Hindi ka lang talaga pasok sa standards ko. Next time, wag masyadong marami yung filter ng mukha mo sa pictures ha. Grabe. Wala akong masabi. Parang gusto kong tumalon sa wishing well nung time na yun. Sobrang sakit ng mga nabasa kong chat mo. Ang duga mo, no? Namasahe pa ako tapos ganto. Ang layo ng pinanggalingan ko. Quezon City to Baklaran. Nakipagsiksikan ako sa MRT kahit nakadress ako. Hindi ko naman intensyon na lokohin ka dahil lang sa itsura ko. Kasi seryoso ako simula nung nag-usap tayo. Bakit? Porket ba hindi ako kagandahan? Porket ba hindi ako kaputian? Porket ba hindi ako katangusan? Porket ba yung height ko pang grade 1? Porket ba yung buhok ko dry? Deserve ko ng mainjan? Alam mo, nadismaya ako sa'yo. Mas higit pa sa pagkadismaya mo sa itsura ko. Simula nun, mas natakot na akong makipagkilala. Sa katunayan, mas nawalan ako ng kumpiyansa. Pinatunayan mo sa akin na totoo pa rin pala ang kasabihan na ang pag-ibig ay pisikal ang unang tinitignan. Yes, it's me, Jessica. All that